Mula nang tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Sa araw pong ito ay matutunghayan po ninyo ang isang kasaysayan na itatampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Kumusta anak ang paghahanap mo ng trabaho? May nakita na ka na ba na pwede mong applyan? Oho, sa katunayan ay kagagaling ko lang doon kanina para isubmit yung mga requirements ko. Mabuti naman kung ganun. Anak, pasensya ka na ha kung ikaw ang napipilitang maghanap buhay. Paano naman kasi hindi na kaya ng itay mo ang magtrabaho? Wala ho yun, inay. Naiintindihan ko po. Na-stroke si itay at kalahati ng katawan ni itay ay naparalisa. Matigas naman kasi ang ulo ng itay mo kung nakinig lamang siya sa akin noon, na huwag iinom ng alak hindi sana siya magkakasakit. Wala ho tayong magagawa, inay. Nandyan na yan At kahit pa araw-araw niyong sisiin si itay, ay wala na rin magagawa. Baka makadagdag pa sa sama ng loob ng itay. Sa bagay. Tama ka dyan, anak. Ang akin lang nahiya na kasi ako sa iyo At bakit naman kayo mahihiya sa akin, inay? Paano naman? Sa'yo na napupunta ang responsibilidad sa pamilyang ito. Gustuhin ko mang tulungan ka. Wala rin akong magagawa dahil walang mag-aalaga sa itay mo. Okay lang ho, inay. Dahil graduating naman ho ako sa mga susunod na buwan. At isang semestre na lang at kagraduate na ako. Yun na nga, anak Hindi ka na makakapagtapos ng pag-aaral dahil magtatrabaho ka na. Inay, huwag po kayong mag-alala. Dahil ang in-apply kong trabaho ay call center na bukas ng 24 oras. Kaya pwede ko magtrabaho sa gabi at makapag-aaral naman sa araw. Ano? Oo, inay. Kaya huwag ko kayong mag-alala. Ako nang bahala sa pag-aaral ko at sa gastusin natin sa bahay na ito. Father. Mother? Ano? Magtatrabaho na ang anak mo? Oo. Mag-working student daw siya. Nang sa ganon, maipagpapatuloy niya ang kanyang pag-aaral dahil isang semestre na lang. At mag-OJT na siya. Kaya po pwede na siyang makapagtrabaho. Ganun ba? Oo. Napasok daw siya sa isang call center na bukas ng 24 oras. Makakaya-kaya ng anak mo ang mag-aral habang nagtatrabaho. Abay, panggabi ang duty niyan, mapupuyat siya. Mahirap kalaban ang puyat. 8 oras lang naman ang oras ng trabaho niya Kaya kahit papano ay makakatulog siya pagkatapos ng duty niya. Paano pa siya makakatulog niyan? Mag-aaral na siya sa araw. Mag-OJT na ang anak mo sa kursong kinuha niya. At hindi na siya kailangang nakatutok pa sa mga lessons niya. Bali, i-apply na niya ang kanyang kursong kinuha. Kaya hindi na niya kailangang mag-aral pa gabi-gabi. Ha? Oo. Magpasalamat ka na lang dahil graduating ng anak mo nang ma-stroke ka. At dahil may kakilala siya sa call center, kaya natanggap siya kaagad sa call center. Ganun ba? Oo. At may posibilidad na doon na rin siya magtatrabaho. Kung magugustuhan ang kanyang performance dahil graduating na nga siya.
Tulad ng sinabi sa inyo ni Inay, magtatrabaho na ako habang nag-aaral. Nag-aalala lamang kasi ako, anak. Baka hindi kakayanin ng katawan mo. Biruin mo, nagtatrabaho ka sa gabi. Dahil mag-OJT ka na, tapos mag-aaral ka na naman sa araw. Hindi naman ho ako masyadong mahihirapan dahil ang kursong kinuha ko attendant lamang ng dentista. Ha? Assistant lang ng dentista ang kursong kinuha mo? Oho, Akala ko ba accounting ang kursong kinuha mo? nung unang taon ko, accounting ang kurso ko. Pero nahirapan ako, kaya nag-shift ako ng kurso. At yun nga, attendant lamang ng dentista. Bakit nga ngayon mo lang sinabi na nag-shift ka pala ng kurso? At bakit ka nag-shift? Halos panay math ho ang subject ng kurso ko sa accounting eh. Alam niyo namang mahina ako sa math. Alam mo naman palang mahina ka sa math, bakit yun ang kinuha mong kurso? Ang lahat kasi ng mga kaklase ko ay accounting ang kinuha. Kaya accounting din ang kinuha ko. Akala ko, isa o dalawa lang ang subjects ko na math. Yun pala, ang dami. Kaya napilitan akong mag-shift ng kurso. Hindi bali, Itay. Hindi naman hulat ng nag-graduate ng kanilang kurso, nagtatagumpay, kundi nasa diskarte ng tao kung paano gumanda ang kanyang buhay. Ay, sige, bahala ka na. Total, malaki ka na. Ganito na lang ba tayo lagi? Anong ibig mong sabihin? Ito pa, palakad-lakad lang sa park, paupo-upo. Nagre-reclam ka na ba? Hindi naman. Kaya lang, nakakasawa na rin ng ganito eh. Parang walang patutunguhan ang relasyon natin. Diretsahin mo na nga ako. Ano bang pinupunto mo? Magpakasal na kaya tayo? Ano? Nagbibiro ka ba? Hindi total. Nakadalawang taon na rin ang relasyon natin. Ano kaya kung magpakasal na tayo? Total, doon naman ang pupuntahan ng relasyon natin. Kung sasabihin kong ayoko pa, ano masasabi mo? Ano? Bakit naman? Kasi may pangarap ako sa buhay na umasenso. Hindi katulad mo na nagtsatsaga sa liit ng kinikita. Paano mo ako bubuhayan ng marangya kung kakarampot lang ang sinasahod mo? Virgie. At dangan rin lang na napag-uusapan ang relasyon natin, pwes, tatapatin na kita. Magkikipaghiwalay na ako sa'yo. Dahil tulad mo, hindi ko nararamdaman na may patutunguhan ang relasyong ito. Dahil alam ko, sa sarili ko na wala sa iyo ang magandang buhay na hinahanap ko. Nagsitayuan ang mga kasama ko para magmerienda. Pero hindi muna ako tatayo. Hihintayin kong makita ko ng supervisor namin na hindi pa tumatayo at kunwari nagtatrabaho pa. At nang sa ganun, ay ma-impress siya sa akin. Sasabihin niyang masipag ako at gaganda ang performance ko nang mabilis ang promotion ko. Hello, sir! Mga kasama. Hayan na ang sir namin. Lumabas na sa kanyang opisina. Dito pa ako sa kinauupuan ko para mapansin niya ako at mapagkamalan niyang nagtatrabaho pa ako. Sex muna tayo para mabuhay ang dugo natin. Haba pang oras ng trabaho natin eh. 10:00 pa lang ng gabi. At
Sir, salamat ha sa pag-alala mo sa amin palagi. Wala yun. Ayun na siya. Ha? Sa dulo ng mga mata ko ay napatingin dito sa kinaroroonan ko. Teka, at papalapit yata sa akin. Sabi ko na't mapapansin niya ako pag hindi ako alis kaagad sa kinauupuan ko eh. Miss? Kunwari, nakatutok ako sa trabaho. Miss? Oo, sir. Kayo pala. Pasensya na po, hindi ko kayo agad napansin. Ay, yun na nga eh. Masyado kaya tang nakatutok dyan sa screen ng computer, kaya hindi mo ko napansin na lumapit sa'yo. Masyado kaya tang seryoso sa trabaho mo Kailangan ko kasing tapusin ang ginagawa ko, sir. Nako, mahaba pang oras para dyan. Ang mabuti pa, tumayo ka muna dyan at magmerienda. Uni, nagsilabasan na yung mga kasama yan, no? Nag-simerienda na. Liga na. Dumiretso na pala ang anak mo sa eskwelahan. Oo. Nagbaon na ng bihisan niya, kaya kahit hindi na siya uwi dito makakapaghanda na siya pagpasok niya doon sa call center. Kawawa naman ang anak natin. Trabaho sa gabi. Trabaho pa rin sa araw. Baka magkasakit siya niyan. Hindi naman siguro. Dahil may pahingaan daw ang mga empleyado ron. Kaya pagkatapos ng duty niya, natutulog siya sa kwartong inilaan para sa kanilang pahingaan. Ganun ba? Oo, mahirap nga naman na magpuyat. Ayon sa anak mo, ay mayroong pahingaan doon sa call center. Yun, para sa mga empleyado lamang. Pagkatapos naman niyang mag-duty, dumidirisyo na siya dito sa bahay. Para dito naman siya magpahinga. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nakita. Kamusta ng first day ng trabaho mo? Okay lang ho, sir. Ako po talaga ang kasama ni sir sa pagmimerenda sa kantina. Ang sabi sa akin ng kaibigan ko na nag-recommenda sa'yo sa akin, graduating ka na raw. Oh, sir. Bakit mo naisipang magtrabaho? Nagkasakit nga ang itay ko at hindi niya ako mapag-aaral, kaya nakiusap ako sa kaibigan ko na kailangan niyo rin pala na ipasok ako sa kahit ang trabaho. At ito nga sa call center. Hindi ka kaya mahirapan? Napupuyat ka sa gamit tapos mag-OJT ka pa rin sa araw. Medyo mahirap, pero kakayanin ko para sa sinasabi nilang para sa ekonomiya. Naku, mapagbiro ka pa rin pala. Puno na pala yung kantina. Sir! Si Adela. Sir, doon ka na Dela. lamang upo sa lamesa namin dahil may inilaan ako para sa'yo. Ha? Tingnan mo, puno ng mga upuan dito. Mabuti at nag-reserve ako ng upuan para sa'yo, sir. Kaya halika na doon. Natutuwa ako. Nakapagtapos na ng pag-aaral ang anak natin. Ako may natutuwa rin. Kahit paano, ay hindi na tayo masyadong mahirapan pa sa buhay.
Sa bagay, nangako naman sa atin si Virgie na tutulungan niya tayong makaahon sa hirap. Naniniwala ako. Natutuparin ng anak mo ang pangako niya sa atin. Inay? Itay? Oh anak, bakit naririto ka na? Hindi pa yata tapos ang program eh. Gusto ko lamang pong ibigay sa inyo itong diploma ko. Para sa inyo ito. Dahil sa inyo, iniaalay ko sa inyo ang diplomang ito. Dahil sa inyong pagsasakripisyo sa aking pag-aaral. Anong pagsasakripisyo ang sinasabi mo? Kung hindi ka nag-working student, hindi ka makakapagtapos ng pag-aaral mo. Isang semester lang ho ang naiambag ko. Samantalang kayo ni Inay ay mula pagkasigilan ko ay kumayod kayo ng husto para mapadaki po at mapag-aral ako. Salamat naman at hindi mo kami kinakalimutan ng iyong ina. Salamat anak. Congratulations, Virgie. Graduation mo pala nung isang araw hindi mo walang sinabi. Gustuhin ko mang sabihin, pero nagdadalong isip ako. Baka kantyawan ako ng blowout. Wala ho akong panggastos. Sinabi mo lang sana, malay mo. Napag-usapan ng mga kasama mo na i-treat ka. Ha? Alam mo, sa tuwing may nag-birthday dito, may nagpapatak-patak bawat isa para may pambili ng kaunting magsasalon dito. At kung nahihiya ka masisapin mo lang sana sinabi. Nakakaya naman ho yata, sir. Sa akin ka ba nahihiya kuboy ako. At teka, malapit lang yung break time. Halika na sa kantina. Baka maunahan na naman tayo. Wala naman tayo mauulam. Pero... Halika na. Huwag ka lang mahiya. Ako ang supervisor dito, kaya wala kang dapat na ipag-alala tungkol sa trabaho mo. Hindi ko na napansin ang anak mong umuwi. Nasa call center na ba siya? Oo. Umuwi lamang dito para kumain. Tipong nagustuhan na yata ng anak mong trabaho niya sa call center. Oo nga Nakaupo lang naman siya kasi doon sa harapan ng computer at nakikipag-usap. Ang hirap niyan ay napupuyat siya gabi-gabi. Hindi maganda sa katawan ang laging napupuyat. Kung hindi ako nagkakamali, baka nagustuhan na ng anak mo ang trabaho niya. Hindi na nga siya naghahanap ng trabaho pagka-graduate niya. Yun na nga ang sabi noon sa akin, pagka-graduate niya ay maghahanap siya ng trabaho para makaalis na sa call center. Hindi kaya nagustuhan na ng anak mo ang trabaho niya sa call center? Kaya ayaw nang maghanap ng trabaho? Nagustuhan na nga kaya ni Virgie ang trabaho sa call center? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola,
Susan Malikdeng, Robert De Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang naalaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligayang araw nating nagdaan.